So, mga sign na nagseselos na ang isang lalaki. Kasi sa isang relasyon mga kamamay, kung masyado po kayong manhid, hindi nyo po alam na nagseselos na pala ang isang lalaki sa mga pinaggagawa ninyo, malamang sa malamang, madalas ang away, madalas ang diskusyunan. At sa isang banda, meron din pong time na nagkakahiwalay po ang isang magkarelasyon dahil po sa selos kapag sumobra na po ito. Kaya sa video natin na ito mga kamamay, ipapaliwanag ko po sa inyo at isi-share. Okay, bibigyan ko po kayo ng idea kung kayo man is manhid o kung ano pa man para sa ganun malaman nyo po na nagsiselos ang isang lalaki sa inyo. Baka kasi mamaya magtaka kayo, o bakit ka nagalit? Bakit bigla ka na lang nagbago ng tono ng pananalita? O minsan yung iba nakakapanakit. Di ba? Hindi man sa salita, sa pisikal. Kasi nga po, yung selos minsan pagdating sa isang lalaki is nakakalalaki. Kaya maganda na rin mga kamamay na mapag-usapan natin to. At syempre, malaman na rin po ninyo. So mga kamamay, bago po natin to simulan, bago ko po ipakilala sa inyo ang mga bagay na dapat nyong tingnan. Okay, kung nagsiselos sila, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba ng kahit na ano. At malaki po ang tulong niyan pagdating dito sa ating munting channel. Alright? So kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, huwag na po natin ito masyadong patagalin pa. At simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong makita sa isang lalaking nagsiselos? So number 1, halos hindi na siya interesadong makinig tungkol doon sa lalaki na ikinukwento mo. Yes mga kamamay, kapag ganyan po yung isang lalaki, okay, yung tipong parang wala siya sa focus kung ano-ano ang kanyang ginagawa kapag nag-uusap kayo. From the start, na nagsalita ka, nung una okay pa. Pero sa bandang huli, kapag yun na lang ng iyong lalaki na yon ang binabanggit mo, sinasabi mo, kinukwento mo paulit-ulit sa kanya araw-araw, naririndi po ang mga yan. Ayaw po yung pakinggan. Yung tipong, wala lang, basta nagsasalita ka lang pero siya hindi interesadong makinig sa iyo. Kapag ganyan ng isang lalaki, okay, nagsiselos po yan. Hanggat maaari, ayaw po niyang marinig kung sino man yung lalaking binabanggit mo ng paulit-ulit. Okay lang sana na minsan mo siya sabihin, minsan mo lang siya sabihin, minsan lang niya marinig yung pangalan na yon, pero kung araw-araw, laging yun na lang ang inyong nagiging topic, yun na lang palagi ang pinag-uusapan. Naku po mga kamamay, sigurado ako, naiirita na yan, naiiyamot na yan, nagagalit na yan, at nagsiselos na yan. Kaya please hanggat maaari mga kamamay, limitahan po ninyo ang pagkukwento, okay, tungkol sa ibang lalaki pagdating sa kanya sapagkat hindi masarap sa tenga ng isang lalaki yung palagi kang nagkukwento tungkol sa isang lalaki sa kanya. Right? So next, mapapansin mo na bigla siyang dumadami ng pagtatanong tungkol doon sa isang lalaki. Yung tipong mas nagiging masinsin siya sa pagtatanong. Katulad na lang ng, sino ba yung lalaki na yan? Bakit ba lagi mo yung kinukwento? Bakit ba lagi mo lang siyang nakakasama? Sino ba yan? Kaluhanin mo ba yan? Okay? Katrabaho mo ba yan? O ano, bakit lagi kayong magkasama? Bakit lagi kayong magkausap? Bakit lagi kayong magkabuntot? So, sunod-sunod yung tanong ng isang lalaki. Sunod-sunod ang tanong ng partner mo, ng jowa mo, sa lalaki na yan kung bakit palaging yan na lang ang palaging laman ng kwento mo. Kapag napansin mo na ganun, ang dami halos sunod-sunod, tapos ang tanong niya parang may konting tampo, may konting galit o merong tigas yung tono, sigurado ako mga kamamay, magtaka ka na, mag-isip ka na, nagsiselos na yan doon sa lalaki na yan. Kaya hanggat maaari mga kamamay, please, umagwat kayo kasi hindi gusto ng isang lalaki o ng partner ninyo na palagi kayong magkasama, na palagi kayong nag-uusap, na palagi mo yung nakukwento sa kanya. Hanggat maaari, lumayo-layo ka na dyan. Kasi hindi magtatagal, bangayan ang mangyayari dyan. Hindi magtatagal, awayan ang mangyayari dyan. Kasi sa selos, minsan nagsisimula yung mga maliliit na pag-aaway, minsan lumalaki pa nga. Kaya hanggat maaari mga kamamayan po, kapag dumarami yung mga tanong ng isang lalaki sa inyo, please, tumigil na kayo ng pagsasalita. Tumigil na kayo ng pagkukwento sapagkat hindi na po nagiging maganda ang dating sa kanya, okay, ng inyong pagkukwento. Right? So next, makikita mo at mafe-feel mo rin na naiirita siya kapag kausap mo yung lalaki. Yes, mga kamamay, sa dami ng mga lalaking nakakausap mo,
sa dami ng mga lalaking nakakaharap mo, okay? Nakakasalumuha mo. Pero bakit doon na lang sa isang lalaki na yon naiirita siya kapag nakakausap mo? Yung tipong masama ang tingin niya palagi doon sa lalaki o sa inyo kapag magkausap kayo. Isang sign yun mga kamamay na nagsiselos po siya sa inyo. Isang sign yun mga kamamay na hindi siya komportable doon sa lalaki na nakakausap mo. Pero tandaan mo kamamay ha, doon lang sa lalaki na yon. Pero sa iba naman walang problema kasi lalaki ang mga yan. Kasi nakakalalaki ang isang lalaki kapag okay, iba na po yung tingin ng mga partner ninyo. Iba na po yung nararamdaman ng mga partner ninyo. Isa yung sign mga kamamay na dapat hindi nyo na po ipinagpapatuloy pa ang conversation doon sa tao na yon. O kaya naman, mas maganda, kasama mo siya habang kausap mo yung lalaki na yon. Para sa ganon, walang masyadong maramdamang selos ang isang lalaki. Kaya hanggat maaari mga kamamay, huwag na po kayo makipag-usap doon sa lalaki kung wala din namang wala din namang dahilan. Huwag na kayo makipag-usap doon sa lalaki pinagsisilosan niya kasi away na naman to mga kamamay. Hanggat maaari, lumayo na po kayo. Kasi nga po, naiirita ang isang lalaki kapag kausap mo yung lalaki na madalas mong ikwento sa kanya. Alright? So next, nagiging sweet siya sa iyo kapag nandyan yung lalaki na yon. Yes, mga kamamay, mapapansin niyo po doon sa mga partner ninyo, sa mga jowa ninyo, nagiging sweet sila sa inyo kapag nandyan yung lalaki na yon. Bakit po mga kamamay? Sign po ito para ipakita doon sa lalaki na yon na masaya kami. Na masaya, okay, na masaya kayo nung partner mo. Kaya mas ipinapakita at inuunahan na kaagad niya, okay, yung lalaki. Okay, na pinagsisilosan niya, na pagsilosin siya. Okay? Kasi madalas mong nakakausap. Madalas mong nakikita yung lalaki na yon, which is, doon nga siya naiirita. Doon nga siya merong pagsiselos. Kaya ang gagawin ng isang lalaki, ng partner mo, hahawak siya sa kamay mo, aakbay ang kanyang ganyan, nagiging clingy siya sa inyo. Sa ganyang paraan kasi, mas na-feel niya, okay, na safe ang kanyang nararamdaman pagdating sa inyo. Okay? Na naligtas yung kanyang nararamdaman pagdating sa inyo, doon nawawala yung selos. Kasi ayaw din naman ng mga lalaki na nagsiselos sila eh. Kasi ang sakit sa pakiramdam, ang sakit sa damdamin, ang bilis ng tibok ng puso, yung tipong kinakabahan ang isang lalaki kapag nagsiselos siya. Kaya ang ginagawa nila, okay, inaakbayan ka, hinahawakan ka sa kamay, minsan kinikis ka pa ng mga yan para lang mawala yung selos na nararamdaman niya. At the same time, para maipakita rin, para maipaalam din sa lalaki, hindi mo niya sabihin na akin to, na jowa ko to, na asawa ko to. Sa ganung paraan mga kamamay, kapag naging clingy siya, naging sweet siya sa iyo, kapag nandyan yung lalaki, ibig sabihin nun, nagsiselos siya sa iyo o sa kanya. Okay? So next, hindi siya umaamin hanggat maaari na nagsiselos siya, pero halata naman. Yes, mga kamamay, ang isang lalaki po, kahit tanungin mo yan ng tanungin, o babe, ito ganyan, nagsiselos ka ba? Babe, bakit bigla kang nag-walkout kanina? Nagsiselos ka ba? So kahit anong tanong ang itanong mo sa kanya, hindi yan aamin. Lagi lang niya sasabihin sa inyo, hindi, wala yun. Ano ka ba? Hindi no? Ako magsiselos? Ba't ako magsiselos? Iasawa kita. So ganyan yung mga sabi o yan yung mga linyahan ng isang lalaki, ng asawa ninyo kapag tinatanong mo siya. Sabihin niya, hindi siya nagsiselos pero halatang halata mo naman eh. Halatang halata. Yung tipong nag-uusap kayo ng lalaki tapos bigla siyang, alam mo yun, bigla siyang lalapitan ka, bigla niyang aawatin ng inyong usapan kahit nasa gitna ng usapan kayo ng isang lalaki. Ganun po ang gagawin ng isang lalaki. Huwag lang siyang magselos. Lahat aantalain niya, lahat ihihinto niya para lamang para lamang mawala yung kanyang selos. So kaya naman, mag-walk out yung mga yan. Pag nag-uusap kayo, mag-walk out yan. Hindi mo na makikita. Tapos pag kinausap mo, parang iba na yung tono ng kanyang salita. Ibig sabihin nun, pag tinanong mo siya, hindi siya umaamin na nagsiselos, pero mararamdaman mo talaga. Okay? And last, bigla kanyang pababantayan o pasusubaybayan. Sabihin natin nasa trabaho ka, meron siyang kaibigan dyan na tipong inoobserbahan ka, tinitingnan-tingnan ka, sinusulyap-sulyapan siya. Akala mo nga minsan pag nahuhuli mong nakatingin sa'yo, may gusto sa'yo eh. Pero yun pala, pinasusubaybayan ka, pinatitingnan ka kung ano nga bang ginagawa mo dyan, kung ano nga bang tinatrabaho mo talaga dyan. Baka mamaya, lagi mo na lang pala kausap yung lalaki pinagsisilosan niya. Kapag ka ganun mga kamamay, literal na halata mo
na nagsiselos siya. Yung tipong malalaman mo na lang o magugulat ka na lang na magsasalita ang isang lalaki sa'yo, yung asawa mo na, oy, sino daw yung yung ganitong pangalan? Sino daw yung lalaking ganitong nakikitang kasama mo palagi? Magugulat ka na lang. Bakit siya magtatanong ng ganon? Nasa trabaho ka. Wala naman siya dapat idea doon. Yung pala, pinapasubaybayan ka. Pinatiting-tingnan ka. Kung kaya kapag ganun na ang nangyayari mga kamamay, meron na siyang nalalaman na impormasyon tungkol sa kung ano mang ginagawa mo sa trabaho, ibig sabihin nun, pinasusubaybayan ka. At ibig sabihin din nun, nagseselos na sa inyo ang isang lalaki. Nagdududa na. May halong duda. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga love advice na maaari sanang makatulong sa inyo. For more videos and love advice na kagaya nito, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag niyo po kalimutang mag-comment para sa ganon, makilala ko rin po kayo. So, susunod muli. See you for our next vlog. Paalam.